Pasok na. Ayan mga kapatid, gaya ng ating nabanggit nung nakaraan, tayo ay nag, nagpahinga ng isang Sabado. Yung last nating mensahe mga kapatid na itinarating sa inyo ay noong January 17. At yun ay araw ng Sabado. At yung 24, ay Sabado na naman yun at sana ay merong mensahe. Pero yun ay free, libreng araw. Yun talagang sinusunod natin mga kapatid na kinakailangang walang patlang. Ano ibig sabihin ng patlang? Walang patid, yung tuloy-tuloy ay 4 na Sabado lang sa loob ng isang buwan. Kailangan na paglilingkod natin gagawin sa harap ng ating Panginoong si Isaw Ama. At kagaya ngayon, dahil nagpahinga tayo nung 24, January 24, at itong buwan ng January ay meron tayong 5 Sabado, mga kapatid. At ito yung ika-4 natin na muling pagdadaupang puso sa buwang ito ng January. Anong January 3, January 10, 17, at ngayon mga kapatid ay January 31, 2026 na tayo na naman. Saan man kayo naroroon mga kapatid, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, at kung kayo lagi nakikinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isaw Ama, na ito para sa atin. Muli mga kapatid, tanggapin natin ang basbas, ang biyaya, awa at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari, ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Ayan, kung may nanonood ngayon na nakikinig, ay meron tayong napakaraming mga kinakailangang pagkukulan ng pangdinig natin. Dahil yun nga, yung palagi natin binabanggit na ang may makinig, may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Diba? Ilay na mensahe natin yan na kung ilang araw na sunod-sunod. Dahil nga sa napakaraming kadahilanan. Ito muli na naman nating matatalakay yung mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas dahil tayo mga dito sa ating bansang Pilipinas, tayo ay mga kasama sa pinili mga kapatid na nabiyayaan ng kaligtasang ito. At kung ito'y mapag-uunawa lamang ng bawat nakikinig, eh napakalaking biyaya ang darating sa bawat isa na tutupad ng mga utos sa pamamagitan ng palatuntunang ito na mula sa ating Panginoong si Isaw Ama. Ang dami ng mga nangyayari ngayon na mga hindi natin sukat akalain, di ba? Dahil yung mga tinatanaw natin na mga tinitingala, kumbaga, ng mga tao, yung may mga pinag-aralan, mga mayayaman, tingnan yung mabuti. At yan ay hindi na nakatago ngayon mga kapatid. Sa mga balita, social media, ayan, napakarami. Kung gaano kadami sa mga balita sa TV, sa radyo, mas marami sa social media mga kapatid. Dahil yung ibinabalita sa TV, sa radyo, yan na ilalabas lamang na may pahintulot ng gobyerno. Pero pag sa social media, sa Facebook, kahit walang pahintulot,
Ang gobyerno yan ay lumalabas, mga kapatid. Kaya mas marami ang makikita natin at mapapanood, mapapakinggan na balita sa social media. Tingnan nyo mga kapatid, yung mga ating mga tinitingala, hinahangaan na mga yan, may mga artista pa nga ngayon, di ba? Mga nakukulong dahil sa mga hindi magandang nangyayari. Ginagawa kasi kaya nangyayari. Hindi magandang nangyayari dahil ginagawa. Wala yun. Hindi sana mangyayari yung hindi magandang yun kung hindi ginagawa. Ano nga ba ang pinapagawa sa atin? Inuutos sa atin. Ano nga ba yun mga kapatid? Para ang mga mangyayari ay pawang mabuti mga kapatid. Ano yung mga ipinag-uutos sa atin? Isipin nating mabuti yan. Bakit masama at pasama ng pasama ang mga nangyayari? Dahil yon sa mga ginagawa, mga kapatid. Ang masama na nangyayari, mga kapatid, ay yung hindi ipinag-uutos ng ating Panginoong si Isa o Ama na nasa langit. Yun yung masamang nangyayari. Yung hindi niya ipinag-uutos na siyang ginagawa ng mga tao. Bakit ganon, mga kapatid? Eh, alam naman natin na yung mga masasama o kasamaan, yan ay hindi mananatili. Di ba? Alam ng karamihan yan na ang parusa ay nandun palagi sa mga gumagawa ng masama. Pero bakit patuloy? Isipin natin mabuti, bakit patuloy pa rin? Sa kabila na alam natin na ang masasama, bata pa nga ako, alam ko na na naririnig ko na sa aking mga lolo at lola. Napupunta sa impyerno, dagat-dagatang apoy. So, bata pa ako, alam ko na naririnig ko na. Yung mga makasalanan. Ngayon, bakit tuloy-tuloy yung kasalanan? Yung iba ay sinasadya na alam nila na bawal yung magnakaw, bawal yung kumuha ng hindi sa iyo. Diba? Huwag mong iimbutin yung anumang bagay ng iyong kapwa. Huwag mong hahangarin. Huwag mong hahangarin yung asawa ng iyong kapwa. Diba? Hindi sa'yo. Basta hindi sa'yo, huwag mong kukunin. At yun yung mga nangyayari, mga kapatid. Yung hindi kanila pinagkukuha. Kaya dito nga sa huling araw, sabi sa banal na kasulatan, ay lubos nating mauunawa. Diba? Na wala dun sa kayamanan, wala sa mayayaman, wala sa mga pinag-aralan ang gumagawa ng mabuti. Mga kapatid. Yun ay nasa mga sumusunod sa buong kautusan, mga kapatid. Nandun yung mga gumagawa ng mabuti. Dahil isa lang ang mabuti. Yung pagsunod sa buong kautusan, mga kapatid. Yun lang ang mabuti, wala nang iba. Pag hindi ka sumunod sa buong kautusan, hindi ka kasama sa mabuti. Hiwalay ka, kapatid. Kaya tingnan nyo yung nangyayari at mga mangyayari pa sa susunod. Diba? Itong ating bansa nakakalungkot na isipin sa kasaysayan ng buong sanglibutan na nalaman nyo na ba ito? Na ang Vice President at ang ating Presidente ay mai-impeach. Alam niyo yung impeach? Matatanggal. Pinagkakasunduan, magkabilang panig. Pero yung magkabilang panig ngayon, parehas na nasa gobyerno, mga kapatid. Ang akala ko magkalaban din kaliwa at kanan Pero ang nangyayari ngayon, parehas na nasa gobyerno, nagbabanggaan. Diba? Yung pumupusta doon sa Vice President,
taga-gobyerno rin. Yung pumupusta sa presidente, taga-gobyerno din. Diba? Yung magpapa-impeach kay Sara, Vice President, ay kalaban ng President, ng Vice President. Diba? Panig kay Presidente yun, nung papa-impeach kay Vice President. Ngayon, mga abogado naman yung nag-files. Tinatanggi nila na hindi nila pinagmamalasakit si Vice President. Naniniwala ba kayo doon? Hindi dahil daw sa pinapanigan nila si Vice President, kaya gusto nilang maipa-impeach si Presidente ngayon. Naniniwala ba kayo doon? Ay kailan lang lumabas yung pag-i-impeach kay Presidente? Nung malaman na ng lahat na mayroon na namang pag-i-impeach na mangyayari kay Vice President. Dahil natapos na yan eh. Diba natapos na yung impeachment kay Sara eh. Natapos. Tapos ngayon na ibinalik na naman. Nung ibinalik na ganon, at alam na ng maka-vice na talaga mai-impeach si Vice President. Lumabas naman na ngayon yun. Para kay Presidente. I-impeach din nila yun. O niniwala ba kayo doon? Hindi sila pumapanig doon sa Vice. Ay sila yung nagpapa-impeach sa Presidente. Sino linuloko nila mga kapatid? Tayo ng mga taong bayan. Pinapaikot-ikot lang mga ulo natin. Marurunong kasi sila eh. Diba? Mga abogado. Sabi sa Ilocano, abogado ko naman. Tingnan nyo, sila ang gumagawa ng hindi mabuti. Yung impact natin yun, dun sa mangyayaring yan, sa ating mga mababang, sabi nila sa mababang laylayan, tayo mga nasa laylayan. Alam nyo ano ang kanyan, magiging epekto sa atin. Kasaysayan ng buong mundo, ito palang Pilipinas ang may ganyan. Diba? Magkasabay, may impeach Presidente at Vice President. Diba? Nakakahiya. Ito yung pinakamalaking kahihiyan na mangyayari sa bansang Pilipinas. Mga kapatid. Ano nangyari yan? Kung matuloy yan. Sino ngayon ang marunong? Diba? Sino ang lalabas ngayon na marunong? Sino ngayon ang may pangunawa sa mga gawain mabuti? Ayaw nila sa Vice eh. Ayaw nila sa Presidente. Samantalang yung parehas na yan, ibinuto ng karamihan. Diba? Kaya yan ay nakatayo doon dahil naniniwala yung karamihan na sila ay makapagdesisyon ng tama para sa ikabubuti ng ating bayan. Parehas silang dalawa eh. Yung karamihan naniniwala sa ganun. Tapos ganyan ang mangyayari ngayon. Itinaas nila tapos sila din ang hihila. O, anong ibig sabihin ng ganon? Anong mukha mayroon ang Pilipinas pag ganon, mga kapatid? Diba? Damay tayong lahat dyan. Anong nangyayari dun sa Vice President at Presidente, lahat tayo nasakop ng dalawang yan. Apektado. Diba? Tingnan nyo yung mga karunungan na tinitingala ng karamihan. Kung ano ang epekto sa bayan. Lumalabas walang nagmamalasakit sa ikabubuti, mga kapatid. Puro kaguluhan yan eh, di ba? Hindi ba patapusin muna kung ano yung term na sinumpaan ng magkabilang panig niya. Doon na sana magdesisyon. Iba naman. Patapusin muna yung ganun. Hindi yung impeach na yan. Hindi naman din mananalo yan, mga kapatid, kung hindi pinahintulot ng ating Ama sa Langit na manalo. Ngayon, pipilitin mo yung ipinapanalo ng ating Panginoong si Isa sa Langit. Ay bagsak mo. Impeach na. Hindi kayo makapag-intay kung anong desisyon ng ating Ama sa Langit.
kung hanggang saan sa kanila. Kung sila hindi karapat-dapat, may susuguin ng ating Ama para mawalang bigla yung mga yan. Diba? Hindi yung kayo-kayo na rin lang ang maghihilahan. Ay nako, mga problema ngayon ay sa ating mga simpleng mamamayan. Kapag pinalawak natin ating pangunawa. Siyempre, mababahala din tayo, lalo kung tayo pamilyado, may mga kapatid tayo, may mga anak, may mga apo. Siyempre, yung epekto nun ay isipin mo, tatama yan sa anak ko, tatama yan sa apo ko, mga kapatid ko, mga pinsan ko, yung epekto nun. Diba? Kailangan bawat isa may pag-iisip sanang ganun para maprotektahan. Pero ganun pa man, mga kapatid, sabi nga ng ating Panginoong si Isaw Ama, huwag kayong magulungihanan kung ano yung mga nangyayari sa sanglibutan. Basta pagtuunan natin ng pansin yung kanyang buong kautusan. Silang nagsisipaggawa ng masama, ay hahabulin sila ng kasamaan, mga kapatid. Dahil yung nakasulat doon sa Kawikaan 13:21, basahin natin mga kapatid. Kawikaan 13:21. Tingnan nyo mga kapatid. Yung mga gumagawa ng mga kalukuhan na yan. Yan man din ay hindi makakalusot sa batas ng ating Panginoong si Isaw Ama. Kawikaan 13:21. Tingnan nyo. Oops, huwag niyong kalimutan mga kapatid yung ballpen at papel ninyo dahil marami tayong mga babasahin ngayon na kapitulo lang at bersikulo. Kayo na lang ang bumasa. Dahil paulit-ulit na natin itong nababasa. 13:21. Nasaan na yun? Kita nyo. Yung mga planong yan na hindi nila iniisip kung ano ang epekto sa karamihan, yan ibabalik sa kanila, mga kapatid. Kahit mag-abogado ka ba yan, kahit ano. Tingnan na yung presidente nga nung isang bansa ay dinudukot ng kapwa-presidente pag talagang masama lang ginagawa. Dudukutin kayo ng mas mataas. At ang pinakamataas, mga kapatid, ay nasa langit ng mga langit. Hindi kayo maililigtas kung anong klase ang pinag-aralan nyo, kung anong taas ng pinag-aralan, kung gaano karami yung kayamanan. Isang pisat mata lang. Pag gusto kayong punasin o palisin ng ating Panginoong Isaw Ama sa lupa. Dahil pag wala na kayong kabuluhan, wala na kayong pangunawa, hindi nyo na naunawaan yung tama, hindi nyo na inihihiwalay yung masama sa mabuti. Dapat ihiwalay yung pinagsasama ninyo, pinaglalahok ninyo, dinalabas ninyo na ang sarili ninyo ay mabuti, samantalang ang ginagawa naman ninyo ay masama. Diba? Makikita sa ginagawa yung kasamaan, hindi doon sa pagsasalita. Dahil sa pagsasalita, pwede mong dayain ng tao. Pero sa ikinikilos mo, hindi mo kayang dayain ng tao sa ikinikilos mo. Kapatid. Basahin natin yung Kawikaan 13:21. Tingnan nyo yung laman nito. Ang kasamaan ay humahabol sa mga makasalanan. Kita nyo. At ang kasalanan, mga kapatid, ipapaaninaw ko sa inyo ng husto, ay yung pagsuway sa buong kautusan. Huwag mong iimbutin ng anumang bagay ng iyong kapwa. Yun ay isang kasamaan. Yung posisyon ng iyong kapwa, gusto mong imbutin, gusto mong kunin, gusto mo siyang paalisin at ikaw ang gusto mong pumwesto. Di ba? Gusto mong ibagsak. Yan. Yun ay kasamaan, kapatid. Hindi sa'yo yun eh. Dahil yung posisyon na yun, may taon na dapat niyang tapusin yung posisyon na yun. Antayin mong matapos. Diba? Huwag niyong apurahin na alisin, mga kapatid. May masamang mangyayari sa inyo na gustong kumuha ng hindi naman sa inyo, mga kapatid.
ang kasamaan ay humahabol sa mga makasalanan. Ngunit, may pasubalit dito mga kapatid, ang matuwid ay gagantihan ng mabuti. Gawin lang natin kung ano ang matuwid sa paningin ng ating Panginoong si Isaw Ama. Basahin ninyo yung Ten Commandments, yun yung matuwid. Kapatid. Pag gumawa ka ng ayon sa buong kautusan, gagantihan ka ng ating Panginoong si Isaw Ama ng mabuti. Ayun yung nakasulat eh. Kababasa lang natin. Ha? Ang matuwid ay gagantihan ng mabuti. Yan. Ngayon, mga kapatid, sino ngayon ang nagiging salamin ng paggawa ng mabuti? Mga kapatid, na dapat tularan, dapat pakinggan, dapat tularan. Ngayon, may mga palatandaan yan, mga kapatid. Palatandaan na ayon din sa banal na kasulatan. Palatandaan na o katangian ng isang tao ay dapat pakinggan o sinugo ng ating Panginoong si Isaw Ama. Kailangan nakasulat yun, mga kapatid. Ngayon, pag hindi kayo naniniwala sa banal na kasulatan, bakit pa kayo naniniwala sa mga kasulatan na ginawa ng tao? Ay itong Biblia ay ginawa ito ng ating Panginoong si Isaw Ama. Ipinasulat niya sa kanyang mga sinugo. Ito'y gawa niya at pinagawa niya. Hindi ito magagawa kung hindi dahil sa kanya. Dahil sa mga salita niya. Ito ang hanapin natin, mga kapatid. Itong mga palatandaang ito o katangian na ang isang tao ay sinugo ng Panginoong si Isaw Ama. Doon tayo mag-focus, mga kapatid. Para yung hinahangad nating pagbabago ay madaling dumating. Yung masasama, mawawala na yan, mga kapatid. Yung mga kasamaan. Kapag naniwala kayo dito. Pero sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, napakahirap. Pero kung kompleto ang iyong mata, kompleto ang iyong tainga, kompleto ang iyong bibig, ilong, kamay, paa, katawan, ibig sabihin, sa English, healthy ka. Gaano man kahirap ang pagsunod sa ating Panginoong si Isaw Ama, magagawa natin yan. Kaya natin yan. Napakasimple. Nakasulat eh. Mababasa mo eh. Ito lang ang dapat natin pakatandaan, mga kapatid. Ilan? May nakikinig ba dyan sa live? Yan. Yung mga nakikinig ngayon, mga kapatid, i-ano nyo na lang ito. I-share nyo na lang ito. Hindi ko sinasabi na i-share nyo dahil may papasok sa aming yung anong tawag doon, yung sweldo galing sa Facebook. Walang ganon. Wala kaming hinahangad na ganon, mga kapatid. Hindi ito yung palatuntunan na naghahangad ng kapalit. Ang hinahangad namin dito, mga kapatid, masunod ang utos ng ating Panginoong si Isaw Ama. Wala nang iba. Pinag-uutos niya, gawing alagad ng Panginoong si Isaw Ama ang lahat ng bansa. Nangangarin itong palatuntunan ito, mga kapatid. Basta isulat nyo na lang, ilista nyo na lang. Matututo pa kayong magbasa ng Bible, Biblia. Kung hindi kayo marunong, lumapit kayo dun sa mga marurunong. Magbasa ng Biblia. Isulat nyo, unang-una, yung mga palatandaan. Ezekiel,
2:1 hanggang sa matapusin nyo yan. Yung Ezekiel 2:1 hanggang sa matapos yung Ezekiel 2 na yan. Tapos yung Ezekiel 3:1. O tapusin nyo rin yan. Yung 1 na yan. 3:1. Tapusin nyo yan. Yung 3 na yan, tapusin nyo. Tapos nasa Gawa, 3:22-23. Tapos andun sa Juan, 14:26. Iba na yung mensahe natin ngayon. Tapos sa Juan pa rin, 15:26. Ay, sunod-sunod nyo yan mga kapatid, dahil yan yung mga palatandaan ng katangian na isang tao na sinugo natin Panginoong si Isaw Ama. Kung gusto mong makatakas sa parusa ng Ama. Dahil may pangako dito, pag sinunod mo ito, andun pa sa Juan pa rin, 16:7. Juan pa rin mga kapatid, Juan 6:26 hanggang 27. 6:26 hanggang 27. I-check natin to na i-mensahe na ngayon. Yan, basahin nyo na lang. Ay kung mabasahin natin lahat to, hindi kakasa yung ating araw. Yan, ano na lang tayo ng sarili nating pangaralan na lang natin sarili. Pag nabasa natin to, mag-message na lang kayo kung meron kayo hindi naunawaan, mga kapatid. Dahil pag hindi ka nakatanggap ng pangunawa, ibig sabihin, pag walang pangunawa ang tao, ano ang labas? Anong kalalabsan? Yung taong walang pangunawa. Sino-sino yung mga taong kilala nyo na hindi nakakaunawa? Marami akong alam, nakakulong yung iba eh. Nasa bahay pagamutan. Walang pangunawa. Alam nyo yun? Karamihan eh baliw, di ba? Hindi nakakaunawa. Mga isip bata ba? Hindi naunawaan yung sinasabi. Samantalang ang utos ay ang makinig. Makinig, ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Ang problema, kahit makinig ka ng makinig naman, kung wala ka ng pangunawa, ay walang kabuluhan yung pakikinig mo. Dahil mapapakita mo lang, mapapatunayan mo lang, at mapapakita mo sa iyong kapwa na ikaw ay nakinig sa pamamagitan ng paggawa mo ng mga bagay o mga salita na inyong napakinggan. Doon ka magkakaroon ng karunungan kapag yung napakinggan mo ay yung ginawa. Dahil ito yung nakasulat doon sa Kawikaan, mga kapatid. Kawikaan 4:7. Ang karunungan ay nakikita sa pamamagitan ng iyong gawa, ng iyong mga ginagawa. At ang tunay na marunong ay hindi gumagawa ng masama, mga kapatid. Ang tunay na karunungan ay ang paggawa ng pawang matuwid at kabutihan, mga kapatid. Yung Kawikaan 4:7, atras tayo ng konti. Makasit pa rin sa Kawikaan yung natin, Biblia. Kawikaan 4, pagkaswabi, 7. Yan, basahin natin mga kapatid. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Yan nyo. Kagaya ng binanggit natin, na makikita ang karunungan ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang ginagawa. At ang taong marunong ay hindi gumagawa ng masama.
Yun yung original na karunungan, mga kapatid. Pag nasa sa'yo yun, ikaw yung tunay na marunong. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kita nyo, yun yung pangunahing bagay ang karunungan. Naunawa nyo, mga kapatid. Kahit, isang halimbawa natin, kahit maghapon kang nakasakay sa loob ng isa sasakyan, kung hindi ka naman marunong magmaneho, mga kapatid, wala kang karunungan na magmaneho, walang kabuluhan. Kailangan kung uupo ka dun, marunong ka magmaneho. Kaya yung karunungan ang pangulong bagay. Hindi ka pwedeng umpo sa isang upuan na hindi ka naman karapat dapat doon umupo dahil hindi mo pwedeng i-drive hindi mo kayang i-drive yung pinauupuan mo. Hindi mo pwedeng patakbuhin ng mabuti. Hindi mo kayang sabi sa Ilocano, iturong. Mo kaya nga iturong. Tugtugawam. Kagaya ng kapitan, mga kapatid. Ikaw ay itinayo din kapitan. Inupuan mo ang iyong barangay. Yung ka nakaupo. Kailangan i-drive mong mabuti. Lahat pawang mabuti. Sasabihin mo. Gagawin mo. Diba? May kadugtong ka dito Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Kita nyo? Oo, at lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Dahil magiging marunong ka lang kung maunawaan mo yung iyong napapakinggan. Diba? Magiging marunong ka at maunawain kung iyon ang ginagawa. Yung iyong mga napakinggan, mga kapatid. Yung may kadugtong ito dito sa Matthew 13:19. Tingnan nga natin kung ano to. Matthew 13:19. May nakadugtong. 13:19. Kuha nyo na. Matthew 13:19. Basahin natin, mga kapatid. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. Ayun. Malinaw ito, mga kapatid. Kung ang sino man ay nakikinig ng salita ng kaharian, kaharian ng langit ang ibig sabihin ito, mga kapatid. At ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinupuntahan siya, pinaroroonan ng masama. Pag hindi mo naintindihan pala ito, mga kapatid, itong mga salitang ito, ibig sabihin, ang nasa iyo ay masama. Pinaroroonan ka ng masama. At inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Nahasik, yung paghahasik kasi yun yung pagsasalita ng mga utos ng ating Panginoong Isaw. Inihahasik, kagaya nito, mga kapatid, itong naririnig nyo ito, ay inihahasik ng huling sugo sa inyong puso. Ngayon, pag hindi nyo ito naunawa naman, ay ang pagkabanggit dito, inaagaw ng masama, pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan.
Nakinig ka nga lang, kaya lang hindi ka, hindi mo tinupad, hindi mo sinunod. Ang tawag pala sa iyo doon, nandun ka lang sa gilid, nasa tabi ka lang ng daan. Alam niyo yung mga nasa tabi ng daan, mga kapatid, ay ko yun eh. Hindi, hindi napapasama sa paalis eh. Di ba yung papaalis, pakita mo yung dumarating, ang sabi nung mga dumarating, tumabi kayo, di ba? Yun nahasik sa tabi ng daan. Ang katulad nila parang bakod lang eh. Hindi sila makakasama dun sa dumadaan. Diba? Dahil ito ang daan at ang katotohanan at ang buhay, mga kapatid. Itong mga salitang ito. Ngayon, kung nandun ka lang sa tabi, nakinig ka lang, hindi ka na mapapasama sa mga dumadaan. Pag sinabi tumabi kayo, ibig sabihin hindi kayo kasama. Sa tabi ka lang, hanggang doon ka lang. Alawaan niyo mga kapatid. Pero kailangan gawin natin para hindi tayo nasa gilid lamang. Mapasama tayo sa mga dumaraan ng mga salita ng ating Panginoong si Isaw Ama. Ito pa, yung mga walang unawa, mga kapatid. Awit 32:9 hanggang 10. Awit, atras na naman tayo. Sa kabila nung Kawikaan. 32, 9 hanggang 10. Awit 32, 9 hanggang 10. Kuhaan nyo na. Mga awit 32, 9 hanggang 10. Basahin na natin. Focus lang kayo mga kapatid. Huwag nawa kayong maging gaya ng kabayo. Ayan. O gaya ng mula na walang unawa. Alam niyo, mula, kabayo rin yun mga kapatid. Kaya lang matatabang kabayo, yung malulusog. Mga mula, yung mga imported na kabayo. Na marapat igayak ng busal at ng paningkaw upang ipagpigil sa kanila na kung dili, hindi sila magsisilapit sa iyo. Huwag daw tayo maging gaya ng kabayo na kinakailangan pantalian yung nguso, ubusalan para sumunod. Diba? Kailangan bang ganun yung mangyari sa atin? Kailangan pa tayo talian yung ilong, yung kalabaw sana, o yung nguso. Bubusalan, lalagyan ng bakal doon sa loob ng bibig na ngayon. Yun yung pinaka-preno mo eh. Kung ikaw ay kabayo na eh. Diba? Papasok ko yung pinaka-preno doon sa bibig niya, no? Paghihilahin, babalagbag na ganun sa loob, pero may mahigpit na nakagano, no? Na pag gumanon yung bakal doon sa loob ng bibig, pag bumukwal na gano'n sa loob, ay hindi naman bubuka yung bibig dahil may tali din gano'n eh. Doon yung kabayo mga kapatid, tingnan nyo mabuti mga kalisa. Ay pilit, masakit yung dihihinto, yung kabayo. Di ba? Pilit dihinto. Dahil masakit eh. Di ba? Ganun ba gusto natin mangyari mga kapatid? Kailangan ganun ang gawin ng ating Panginoon sa isa sa atin. Tatalian tayo ng mahigpit na karamdaman para tayo maging masunurin. Yun ba ang kailangan mga kapatid? Kung yun ang hinahangad ninyo, yun yung mangyayari sa inyo. Pero kung hindi yun ang hinahangad ninyo, makinig kayo at maniwala sa mga sinasabi ko. Kung ayaw ninyong maniwala, ay mangyari yun sa inyo mga kapatid. Napakasimple. Huwag natin gayahin yung kabayo. Yan. Doon sa 10, tuloy natin hanggang 10. Maraming kapanglawan ay sasapit sa masama. Yung kapanglawan, alam, ibig sabihin ng kapanglawan sa malalim na Tagalog ito eh. Ibig sabihin kalungkutan, hinagpis, o pagdurusa,
ang sasapit sa masama. Ngunit siyang tumitiwala sa Panginoon, kagandahang loob ang liligid sa kanya sa palibot. Alam mo, yung mga nakikinig. Yung mga nagtitiwala. Paano ba yung pagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid? Ang isang paraan ng pagtitiwala sa ating Panginoong si Isaw Ama, hanapin ninyo kung saan nakasulat at pag nabasa ninyo kung sino yung sinugo, gawin ninyo yung kanyang sinasabi. Mga kapatid. Yun ang paraan ng pagtitiwala sa Panginoon. Dahil sinabi ng ating Panginoon niya, Panginoong si Isaw Ama. Andun nga sa mga gawa 3:22-23. Yeah? At nandun din yun sa Hebreo 10:28. Mababasa natin lahat yan. Yan doon sa panghuling payo, mga kapatid. Eh, natapos na ba natin? Sana naunawaan niyo yun. Huwag na nating tuladin yung kabayo daw. Huwag nawa kayong maging gaya ng kabayo. Gaya ng mula na walang unawa. Wala pang unawa yung mga kabayo. Na kinakailangang lagyan ng panambusal ang bibig. Oh, masakit yun, kapatid. Kung mapapanood nyo yung naglalagay ng preno, ang preno kasi ng kabayo, mga kapatid, nasa loob ng bibig niya. Hindi kagaya ng mga sasakyan na nandun sa gulong yung preno. Yung kabayo nasa bibig. Balagbag yun sa ngalangala. Napakasakit nun, mga kapatid. Nahihinto ka eh. Pag bumalagbag sa ngalangala mo yun. Naranasan nyo ba yung maglalakad kayo ng mabibilaukan? Diba, hihinto kayo? Diba, magsasara yung lalamunan mo. Hindi ka man kasi biglang hihinto kang ganun. Mahanap ka ng kakapitan kung saan-saan. Kakapaka-paka. Para wag lang mabarahan yung lalamunan. Diba? Ganun yun, mangyayari sa mga taong nakikinig na hindi naman sumusunod sa mga utos na kanilang napapakinggan. Yung mga itinanim sa tabi ng daan at kagaya ng kabayo na binusalan yung bibig. Kung saan hilahin ng kutsero ay doon lang susunod. Diba? Saka lang susunod kung may sakit na. Kung may nararamdamang sakit, saka lang maalala yung utos. Aba, kailangan ko palang huminto. Pag sumakit yung alangala, pag bumalagbag yung bakal, kailangan ko palang huminto. Noon. Masakit eh. Diba? Kasunod, mga kapatid, ano yung ating binasa? Wait. Ay, kawikaan na naman. I-check natin yung mga nababasa para Kawikaan 10:13. Abanti na naman tayo, mga kapatid. Kawikaan 10:13. O, isang buklat lang. Basahin na natin kung atin ang nakuha. Kawikaan 10:13. Isang buklat lang natin. Talagang to. Mahalaga ito, mga kapatid. Gamitin natin yung pangunawa ngayon, panahong ito, dahil ito yung huling araw. Ibig sabihin ng huling araw, ito yung huling, sabi sa English last chance. Huling pagkakataon na natin ito. Wala nang ibang susunod pang mga ngaral, mga kapatid. Pag hindi nyo ito pinakinggan, nandito na yung susunod na dito ay parusa, mga kapatid. Dito mangyayari ang lahat.
ng mga parusa na nakasulat sa banal na kasulatan, mga kapatid. Sa pamamagitan nitong huling sugo na ito. Kaya nga ito huli. Dito mararanasan ng lahat. Alam niyo mga kapatid, kung kilala niyo si Noe, wala ito pinagkaiba dun. Pinagtatawanan. Ganun din ito mga kapatid. Hindi pa naniniwalaan si Noe noon. Ganun din ito mga kapatid. Pinagtatawanan. Sino bang dito sa Kailokanuhan na ito, andito nga ako sa Baggaw, Cagayan. Sabi ng mga Ilocano dito, sino si mamati kadata nga tao kahamoy nagadaldata. Yan sabi nila. Anya lang may data nga tao kat agum umalaing kada agun unoy. Nagrigat ti kabibiyag na ata sino nga rin mamatid ta. O malagip yun ni Noe. Anya ti bagbagada kin ni Noe di. Daya ti lagitin. Awan duma na datoy. Bagbagak kanya yun ti agpay. Wala itong pinagkaiba kay Noe. Dahil yan yung nakasulat mga kapatid. Ang pagdating ng anak ng tao ay kagaya ng kaarawan ninyo. Ano yung binanggit natin kanina natin dapat na lang basahin? Basahin natin mga kapatid. Nasusumpungan ng mga labi ng mabait ang karunungan. Ngunit ang pamalo ay sa likod ng walang unawa. Yan. Kaya unawain nyo ito mabuti. Kaya ang isang pamagat nito sa programang ito ay ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. At unawain. Yan. Pag naunawaan na ninyo, ibig sabihin, kayang-kaya na ninyong gawin, mga kapatid. Ay inuulit ko, hindi nyo ito magagawa hanggat hindi nyo ito inuunawa. Ang pangunawa ay para din lang sa inyo, mga kapatid. Lahat tayo, binigyan tayo ng ating Panginoong si Isaw, Ama ng pangunawa, tayong mga tao. Kaya yun ay huwag nating itago, gamitin natin sa panahong ito ngayon, mga kapatid. Yung pangunawang yun. Huwag nating isako o itapon yung pangunawang yun, gamitin natin ngayon, mga kapatid. Ay inuulit ko, lahat tayong mga tao binigyan ng ating Panginoong si Isaw, Ama ng pangunawa. Kaya nga lang, yung iba hindi nila ginagamit. Kaya gamitin ninyo yung pangunawa na ibinigay sa atin ng ating Panginoong si Isaw, Ama, para din sa inyong kapakanan, mga kapatid. Kasunod, kawikaan pa rin, 12:11. Yan, abanti tayo, mga kapatid. Yan, napakadali. Ito yung mga paalala, mga kapatid. Ito yung kahalintulad ng mga taong walang pangunawa at kung ano yung kanilang pagkatao. Yung mga taong walang pangunawa, ano yung kabuuan ng kanilang pagkatao. Ayan, natagpuan na natin, Kawikaan 12, 11. Basahin na natin. Siyang bumubukid ng kanyang lupain ay magkakaroon ng saganang tinapay. Ngunit, siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa. Alam niyo mga kapatid, yung mga taong walang kabuluhan, yung hindi at walang nalalaman sa buong kautusan. Yun yung mga taong walang kabuluhan, mga kapatid. Kuha nyo, ibig ko sabihin. Dahil ang may kabuluhan dito sa balat ng lupa ngayon, mga kapatid, ay ang 10 utos. Ngayon, kung ikaw ay isang tao na kagaya ko rin, na naririnig ang utos ng ating Ama, Panginoong si Isaw Ama, at hindi mo ginagawa, ibig sabihin, ito
yung kabuuan mo, yung ating binasa. Ngunit siyang sumusunod sa taong walang kabuluhan ay walang unawa. Inuulit ko, ang taong walang kabuluhan ay hindi alam ang buong kautusan. Sino yung sumusunod sa mga taong ganon? Sino nagmamalasakit sa mga taong ganon? Hindi sumusunod sa buong kautusan. Huwag niyong ipagmalasakit yun. Huwag kayong sumunod doon dahil mawawala ang inyong pangunawa. Pag sumunod kayo sa taong walang kabuluhan, inuulit ko, ang taong walang kabuluhan ay hindi alam ang buong kautusan. Sapagkat ang pinakamahalaga at may kabuluhan dito sa sanglibutan ay ang buong kautusan. Dahil nandun ang kaligtasan, mga kapatid. Wala nang iba. Kasunod, Jeremias 5:21. I-check na naman natin para hindi nahihilo yung ating mata sa pagtingin ng bersikulo, kapitulo. Jeremias 5:21. Abante. Ayo, abante. Yan, kuha na naman natin. Agad. Ito yung mga payo, paalala sa mga hindi gumagamit ng pangunawa, mga kapatid. Jeremias, yung pagkabanggit. 5:21. Basahin na natin. Inyong dinggin ngayon, ito, inyong dinggin ngayon ito, o hangal na bayan at walang unawa. Ayan. Na may mga mata at hindi nakakakita, na may mga pakinig at hindi nakakarinig. Kasi pag narinig mo kasi yung mga salita ng ating Panginoong si Isawa, papansinin mo talaga eh. Lalapit ka dun eh. Magtatanong ka pa kung ano pa. Kaya itong bayan, itong bayan na sinasabihan ito, yung mga nakakarinig, itong mga ito, kaya lang hindi pinapansin, kaya lumalabas na hindi nakakarinig. Dahil hindi pinapansin eh. Dahil yung pakikinig ng isang utos at hindi naman ginagawa, yun ay walang kabuluhan, kapatid. May kabuluhan lang yung pakikinig kung ginagawa mo ang iyong napakinggan. Dahil lumalabas na kahit nakinig ka at hindi mo ginawa yung napakinggan, walang kabuluhan. Kagaya yun ng pananampalataya na walang gawa ay patay. Diba? Dahil ang patay, mga kapatid, ay wala ng kabuluhan. Ganun din mangyayari sa mga tao na may pakinig na hindi nakikinig. Nakikinig hindi naman tinutupad, kaya ganun ang labas, hindi rin siya nakinig. Dahil walang nalaman. Nawala yung unawa. Check pa natin. At meron pa. Matthew 11:15. Next. Matthew 11:15. Ayun, yun lang pala nakalagay, mga kapatid. Kita nyo? Ayun, yung nakasulat sa Matthew 11:15, ang may
ang may mga pakinig upang ipakinig ay makinig. Yan. Napaka simple ng programang ito mga kapatid. Hindi mahirap unawain dahil hindi naman mabilis magsalita, di ba? Paulit-ulit pa nga eh. Para yung mahina ang pangunawa ay lumakas. Dahil uulit-ulitin. Hindi kagaya nung napakabibilis magsalita na hindi mo maunawa. Next. Kailangan mo na lang i-repeat. Pakinggan ulit. Kung kung naka-record. Pagdating doon, i-focus mo, ay ganun pala. Ito paulit-ulit, hindi mo na pwedeng i-replay mo. Hindi mo na i-replay. Kaya lang kung nagagandahan yung pangdinig mo, paulit-ulit, ay yun ang sigurado, i-replay mo ulit. Yung isa pa, nakasunod, natapos natin yung Matthew 11:15. 13:43 sa Matthew naman. Matthew pa rin. 13:43. 13:43 ng Matthew. 13:43. Yan ka. Ngayon. Mga simple na ito mga kapatid. Yung pala ay hindi tayo mananatiling ganito. Ito sisikat din na parang araw, mga kapatid. Yung magliliwanag. Dahil yung liwanag ay talaga marami naghahangad yung kaliwanagan, mga kapatid. Yung 13:43, natin dapat basahin na natin. Kung magkagayoy mga gliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may mga pakinig ay makinig. Sabi na naman, mga kapatid. Yung mga matuwid kasi yung gumagawa ng buong kautusan. Yun yung magsisipagliwanag, mga kapatid, sa harap ng kaharian ng kanilang Ama. Sa kaharian ng kanilang Ama. Kung magiging matuwid ka, kapatid. At ang pagiging matuwid ay ang pagtupad ng buong kautusan. Mga paalala ito mga kapatid. Tandang mabuti. Apocalypse 13:9. Ba, biglang lumalim tayo Apocalypse 13:9. Mga kapatid. Inulit na naman. Ganun pa rin mga kapatid. Nakuha nyo na? Ayun na, anong nakasulat? Kung ang sino man ay may pakinig, ay makinig. Bakit ganun? Yung next, ayun, Gawa 3:22-23. Tingnan nga natin, mga kapatid. Tandaan natin mabuti ilang beses binanggit yung ang may pakinig na dapat ibang dinig ay makinig. Di ba? Umabot pa nga hanggang Apokalipsis eh. Doon sa huling aklat, di ba mga kapatid? Kung ang sino man ay may pakinig, ay makinig. Makinig, mga kapatid. Ngayon, yung next, Gawa 3:22-23. Ito, palagi natin nababanggat ito mga kapatid. Pero sa pagkakataong ito, kailangan na naman natin banggitin. Gawa 3:22-23. Basahin na natin. Ito ay, tingnan nyo, kuha na ito eh. Talagang, kumbaga sa dubli-dubli na yung pagkaano nito. Minamarkahan natin, ito yung binabasa natin. Basahin natin. May kaugnayan na naman ito sa pakikinig, mga kapatid. Gawa 3:22-23.
Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan. Di ba kaugnay mga kapatid? Doon sa sinasabing ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Ngayon, ang tanong, sino yung dapat pakinggan? Tinuro dito sa aklat ng Gawa 3:22. Mga kapatid, siya ang inyong pakinggan, yung propetang kagaya ni Moises. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Sa lahat ng mga bagay, mga kapatid. Unang-una, dito sa programang ito, napakahalaga mga kapatid. Lahat na sa inyo'y sasalitain niya. Napakahalaga pala ng mga salitang ito ng propeta na kagaya ni Moises. Yung lahat ng sasalitain niya, kailangan pakinggan mga kapatid. Yung pinagdidiinan natin itong bagay na ito. Dahil doon nga sa 23, ganito yung mangyayari. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksaing lubos sa gitna ng bayan. Ito na mga kapatid. Ito linilinaw nating mabuti. Dito sa palagi na nandito sa harapan ng inyong maliit na lingkod na nakikinig dito. Ito ay kumbaga sa sasakyan ay talagang masilyado na sa puso at isip namin ito mga kapatid. Di pa ulit-ulit lang nating binabanggit dahil sa yung mga ibang nakakarinig na sa cellphone, sa social media, sa Facebook lang na napapakinggan, sa ating pakiramdam ay hindi pa ito nila lubos na nauunawa. Kaya mahalaga yung kunin mo yung unawa na ating nabasa kanina dun sa Kawikaan 4:7. Karunungan ay pinakapangulong bagay, kaya kunin mo ang karunungan. Sa lahat mong dapat kunin ay kunin mo ang unawa. Ngayon hanggat wala pang lumalapit, iti pa ulit-ulit na mababanggit mga kapatid. Ibig sabihin, kapag wala pang lumalapit, dahil ito nga ay kailangang pakinggan sa lahat ng sasalitain itong propetang ito dapat pakinggan. Ngayon, hanggat walang lumalapit pa na nagkukusa, ibig sabihin, hindi pa nauunawaan. At hanggat nararamdaman ng huling sugo na ito hindi pa nauunawaan, inuulit-ulit yan mga kapatid. Ulit-ulit. Para pagdating ng parusa mga kapatid, kayo na nakinig at hindi lumapit o sumunod sa utos ng ating Panginoong si Isa, Ama, huwag niyong sisisihin ang ating Ama sa langit. Dahil kung ano man yung mga natatanggap natin, mga parusa mula sa ating Ama, na ating mga pinagdaanan na akala natin ay masasakit na yun, simple lang yun mga kapatid. May mas matindi pang darating kaysa doon. Ngayon mga kapatid, nagagawa pa ng mga tao na yung mga namatay nilang kamag-anak o anak o kapatid na iilibing pa nila Nalalamayan pa nila. Pero pagdating doon sa parusa ng ating Ama, walang maglilibing sa mga bangkay ng kapatid o anak o magulang. Sa dami ng mamamatay, wala nang makikilamay. Sa dami ng mamamatay ng kapatid. Wala nang makikilibing. Kung kaya mong ilibing mo. Dahil yung dugo nga na dadanak mga kapatid, aabot hanggang sa preno ng kabayo. Alam mo yung preno ng kabayo mga kapatid, nabanggit natin kanina, nasa bunganga niya, nasa bibig niya mga kapatid. Yun yung malungkot na mangyayari pa. At meron pang mas matindi. Ha? Ikaw na matitira na mabubuhay na hindi ka naman
sumunod talaga, matigas yung ulo mo, darating sa'yo yung buhay na walang hanggan. Napupunta ka doon sa walang hanggang kaparusahan. Yun yung mga nakalaan na mangyayari, mga kapatid. Kaya bago mangyari yun, ngayon pa lang ipinapaalala ng ating Ama sa lahat na ito ang inyong pakinggan para huwag tayong makalapit, umalapitan ng kaparusahang yaon, mga kapatid. Makaiwas tayo. May pagkatawag dun ng ating Panginoong si Isa. Upang tayo mailingid, yun, sa kaparusahang iyon na darating. Ililingid tayo. Itatago tayo ng ating Panginoong si Isa Ama sa mga mangyayaring yon. Kung ngayon pa lang ito inyong napapakinggan, ay kayo'y susunod sa lahat ng pinag-uutos ng ating Ama na kagaya ng tinutupad namin mga utos niya, mga kapatid. Dahil ando sa Malakyas, mga kapatid, ito pang huling payo. Malakyas 4:1 hanggang 4. Yan, atras tayo. 4:1 hanggang 4. Kita nyo, mga kapatid, napakalaking sulat ando sa itaas ng 4. Kung Biblia ang inyong hahawakan, may pamagat ito, mga kapatid. Ang pag-ibig ng Panginoon. Malakyas 4:1. Ang huling payo. Kita nyo, mga kapatid, yun yung panghuling payo, mga kapatid. Malakyas 4:1 hanggang 4. Huwag na nating basahin yung dahil kaparusahan na ito nandito sa sa 5 at 6. Yung 4:1 hanggang 4. Yung may sumisingit na utos. Ito, tuloy muna natin to. Basahin natin, mga kapatid, kung ano ang laman nitong panghuling payo. Basahin natin mabuti kung anong laman. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat na palalo at ang lahat na nagsisigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sangaman. Alam niyo yung ugat at sanga? Yun yung magulang at mga anak. Yung ugat, ayun yung magulang. Yung sanga, yun yung mga anak, mga kapatid. Hindi mag-iiwan ng ugat ni sangaman. Dahil may pag-ulan ng apoy talaga, mga kapatid. Lagi natin binabanggit yan. Saan ka magtatago pag umulan ng apoy? Pag umulan ng apoy, kahit saan ko baka pumasok, ay gugulong at papasok doon yung mga gumugulong na bulang apoy. Sabi nila ay laba. Parang laba yun. Pag umulan ng apoy, alam mo yung pag-ulan ng tubig. O, di ba? Walang pinagkaiba yun sa pag-ulan ng apoy, mga kapatid. Aagos yung apoy. Ulan nga eh. Di ba? Yung ulan, umaagos yan pag bagsak sa lupa. At bumabaha. Di ba? Ayun, pag umulan ng apoy, sigurado babaha ng apoy, mga kapatid. Walang maiiwan nga eh. Ni ugat, ni sanga, walang maiiwan. Nagdira mo umuulan ng apoy, siyempre babaha ng apoy. Ano pa yung maiiwan dyan, mga kapatid? Ituloy natin sa 2 hanggang 4. Ngunit sa inyo na nakatatakot sa aking pangalan, tandaan yung mabuti yan, mga kapatid. Sabi ng ating Panginoon, ngunit sa inyo na nakatatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan
sa kanyang mga pakpak. At kayo'y magsisilabas at magsisiluksong parang mga guya mula sa silungan. Alam niyo yung mga ikinulong ng mga guya na matagal nang nakakulong. Pag inilabas sa kulungan, nakita niyo yung itsura niya? Yung mga itsura nila, yung mga kalalabas, kagaya lang yung manok mga kapatid. Subukan magkulong ka ng manok kahit 1 buwan o 2 buwan. Tapos palabasin mo, panuurin mo kung anong ginagawa niya. Yung manok nila. Tuwan-tuwa yan, lipad ng lipad, takbo ng takbo. Dahil nakalabas na. Diba? Ganun yung mangyayari sa mga natatakot sa pangalan ng ating Panginoon. Ang pangalan ng ating Panginoon ngayon ay si Isa, mga kapatid. At inyong yayapakan ang mga masasama sapagkat sila ay magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hubo. Kita nyo yung mga masasama, yung mga hindi gumagawa ng kautusan, magiging abo sa ilalim ng mga paa ng mga natatakot sa pangalan ng Panginoon. Ayun, 2:4. Ha? Dahil panghuling payo nga ito alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatuwid bagay, ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Alalahanin niyo mga kapatid, ito'y kaugnay ng Gawa 3:22-23, mga kapatid. Ha? Dahil nando sa Hebreo, panghuli mga kapatid, 10:28, abanti tayo. Hebreo 10:28. Ano yung ating mababasa sa Hebreo 10:28? Mga kapatid, basahin natin. Makinig kayong mabuti. Hebreo 10:28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Ayan. Malinaw mga kapatid? Ayan. Sana inyong maunawaan ito mga kapatid. Para sa inyo rin lang. At sa pamamagitan nitong talata na ito, Hebreo 10:28, tayo muli samantalang maghiwa-hiwalay. At tayo muling magkikita-kita. Kung sino yung gustong makipagkita sa February. February ba? Okay, February 7. Ito po yung unang Sabado na naman ng buwan. At ito yung pinaka-importante sa lahat dahil ang unang Sabat, ang bagong buwan at ang Sabat, ang tawag ng kapulungan. Yun yung tunay na kapulungan mga kapatid na kinakailangang gawin ng kawan ng ating Panginoong si Isa o Ama. Tayo po yun mga kapatid. At yan nga mga kapatid, sa inyong lahat ng mga nakinig at umunawa ng mga salita na ibinigay sa ating Panginoong si Isa o Ama sa araw na ito, saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, ang biyaya, awa at kapayapaan ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainyo nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. Pakinggan natin mga kapatid pa yung patutuungan na nabanggit sa Hebreo 10:28.
ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises, sa pagtotoo ng 2 o 3 saksi, ay mamamatay na walang awa. Kaya kami po ay nagpapatotoo at sumasaksi na ang mga salita ng namin mula sa bibig ng Espiritu ng Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng Kanyang pangalan na anak, ang ating Panginoong Isa, ay bawang tapat at totoo na natataming gawain at pagpangin tungkol sa pagpapalik loob sa Ama at pagpapabulahi na ayon sa kalooban at buong kautusan ng Ama sa langit. Ang pinagkakatiwalaan at sinuburan ng Panginoong Isa sa gawain at samahang pagkakaisang ito ay ang anak ng tao na propetang kagaya ni Moises. Ito ang dapat mapakinggan ng lahat ng mga tao sapagkat ayon sa aklat ng mga gawa 3:22-23, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong si Isaw Ama ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na nagsasalita niya at nangyayari na ang bawat kaluluwa na nagsasabi sa propetang yaon ay pupok sa ilubot sa gitna ng bayan. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa at siya nawa.